Isang gabi, nawala ang lahat sa akin. Habang nakaratay ako sa higaan at hindi makagalaw, narinig ko ang sarili kong asawa at matalik na kaibigan na pinag-uusapan ang aking kamatayan para makuha ang milyon-milyong yaman. Tinawag nila akong walang silbing lumpo. Ngunit hindi nila alam gising ang aking paniningil at simula pa lamang ito ng aking pagbangon. Makakaya-kaya ng aking puso na harapin ang buong katotohanan. Isang gabi, nawala ang lahat sa akin. Habang nakaratay ako sa higaan at hindi makagalaw, narinig ko ang sarili kong asawa at matalik na kaibigan na pinag-uusapan ang aking kamatayan para makuha ang aking yaman. Tinawag nila akong walang silbing lumpo. Ngunit hindi nila alam buhay ang aking damdamin at gising ang aking paniningil. Babawiin ko ang lahat. Makakaya-kaya ng puso kong matanggap ang buong katotohanan. Wala nang silbi ang lalaking yan, Paulo. Isang lumpo na lang siya na palamunin sa bahay na to, kaya kunin mo na ang wallet sa jacket niya bago pa siya magising. Ang boses na iyon ay tulad ng isang matalas na kutsil o nahumiwa sa tahimik na kalaliman ng gabi. Nakapikit ang mga mata ni Adrian Salcedo habang nakaratay sa malawak at malamig na higaan ng kanilang silid sa Cebu. Ang kanyang katawan ay hindi makagalaw dahil sa mga sugat at pinsala mula sa nagdaang aksidente sa kalsada. Sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kanyang higaan ay naroon ang isang mangkok ng sabaw na pinalalamig lamang kanina, ang huling patunay ng kanyang pagsusumikap na maging mabuting asawa bago nawala ng pakiramdam ang kanyang mga binti. Isang mababang halahak ang sumagot sa boses ng kanyang asawa. Boses iyon ni Paolo, ang taong itinuring niyang higit pa sa kapatid, ang lalaking iniligtas niya mula sa matinding karalitaan at binigyan ng mataas na posisyon sa kanyang kumpanya. "Chill ka lang, Bianca," bulong ni Paolo na may kasamang malambing ngunit nakakahindik na tuno. "Nakuha ko na ang winning lottery ticket mula sa wallet niya. 500,000,000 piso ito, Bianca. Hindi na natin kailangang magtiis sa amoy ng gamot at sa amoy ng lalaking yan." Naramdaman ni Adrian ang biglang pagbarado ng kanyang lalamunan. Isang malamig na patak ng pawis ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang unan. Ang kanyang dibdib ay tila pinipigan ng malalaking bato, ngunit pinilit niyang panatilihing pantay ang kanyang paghinga. Sa ilalim ng kapal ng kumot, ang kanyang mga daliri ay pilit na pumipilipit sa tela ng unan. Pinipigilan ang tanging inig ng buong katawan. "Siguraduhin mong malinis ang pagkakakuha mo, Paolo," sagot ni Bianca habang naririnig ang kaluskos ng kanyang mamahaling silk na damit. "Sabi ng doktor kanina, walang kasiguraduhan kung makakalakad pa siya uli. Mas mabuti pa ngayon. Inaayos ko na ang mga papel para maipatapon siya sa isang murang pasilidad sa probinsya habang hawak natin ang buong ari-arian niya." "Paano ang anak niyo, si Annalise?" tanong ni Paolo, pagamat walang bakas ng totoong pag-aalala sa kanyang boses. "Bata pa si Annalise. Madali siyang turuan." Malamig na tugon ni Bianca. "Sasabihin natin sa kanya na ang tatay niya ang nag-iwan sa atin dahil may ibang babae. Walang maniniwala sa isang lumpo kung magsalita man siya." Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay parang tila lasong unti-unting pumapatay sa natitirang kaluluwa ni Adrian. Ang babaeng inalagaan niya sa loob ng 7 taon, ang babaeng ibinigay niya ang lahat ng luho at pagmamahal, ay tinitingnan na lamang siya ngayon bilang isang balakid na dapat itapon. Lumapit ang mga yabag ng sapatos sa gilid ng kanyang higaan. Naramdaman ni Adrian ang mabigat na presensya ni Paolo na yumuko malapit sa kanyang muka. Amoy na amoy ni Adrian ang mamahaling alak, sa hininga nito ang alak na binili gamit ang sarili niyang pera. "Salamat sa lahat, partner," pabulong na wika ni Paolo sa tainga ni Adrian, puno ng pang-aasar at lihim na put. "I'm taking your wife, your wealth, and your entire life. Matulog ka na ng mahimbing, Adrian." Narinig ni Adrian ang marahang paghakbang ng dalawa palabas ng silid na sinundan ng bana, yat natunog ng paglapat ng pintuan. Sa gitna ng kadiliman at nakatutulig na katahimikan, dahan-dahang idinilat ni Adrian ang kanyang mga mata. Tumingala siya sa kisame, habag ang mga luha ng matinding pagtataksil ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisingi nang walang anumang tunog.
Sa ilalim ng kumot sa kauna-unahang pagkakataot mula nung aksidente ang kanyang kanang daliri sa paa, ay marahang kumibo. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang ganitong kalalim na sugat kapag ang kutsilyong sumaksak sa kanya ay hawak ng mga taong pinagukulan niya ng buhay? Mr. Salcedo, kailangan ko lang po i-check ang reflexes ng mga binti niyo bago matapos ang shift ko. Mahinang wika ni Dr. Elena Ramirez habang dahan-dahang pumapasok sa tahimik na silid. Bit-bit ang isang maliit na flashlight at reflex hammer. Dahan-dahang inangat ni Elena ang kumot na nagtatakip sa mga binti ni Adrian. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid ang hangin ay nangingibabaw ang amoy ng gamot at ang banayad na samya ng bulaklak ng lili mula sa suot na blouse ng doktora. Non marahang itapik ni Elena ang maliit na hammer sa ibaba ng tuhod ni Adrian. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri sa paa ng lalaki. Napatigil ang doktora at mabilis na tumingin sa mukha ng pasyente. Dahan-dahang idinilat ni Adrian ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman ng silid, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsusumamo at pakiusap. Doktora, pakiusap, huwag kang maingay. Pabulong na wika ni Adrian ang kanyang boses, ay paos at nanginginig sa takot. Napaatras ng bahagya si Elena, hawak ang kanyang dibdib sa pagkagulat. Mr. Salcedo, nakakaramdam ka na pero ayon sa pinakahuling scan at rekord ng ospital patuloy na paralyzed ang iyong mga binti. Pakiusap, Elena. Muling bulong ni Adrian habang itinataas ang kanyang kamay upang marahang hawakan ang tip ng manggas ng blouse ng doktora. Itago mo ang katotohanan ito. Huwag mong ipapaalam kahit kanino, lalo na sa asawa ko. Kumunot ang no ni Elena Bacas ang pagtataka at pag-aalala sa kanyang magandang muka. Bakit Mr. Salcedo asawa mo si Bianca? Siya ang primary contact mo sa mga formal na papel. Bakit mo itatago sa sarili mong pamilya na nagsisimula ka ng gumaling? Isang pait na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Adrian habang ang mga luha ay muling nag-uunahan sa kanyang mga mata. Dahil ang asawa ko at ang pinakamatalik kong kaibigan, ang mismong naghihintay ng aking kamatayan. Narinig ko silang dalawa kanina habang akala nila ay tulog ako. Inagaw na nila ang winning lottery ticket ko at nagpaplano silang itapon ako sa isang murang pasilidad para makuha ang buong kumpanya ko. Napatigil si Elena sa kanyang paghinga. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Nakikita niya sa mga mata nito ang matinding sakit ng isang taong ibinigay ang lahat, ngunit pinagkanulo ng mga taong pinakagusto niyang protektahan. Si Doña Sofia Salcedo. Nanay mo ba siya? Biglang tanong ni Elena habang mabilis na binabalikan sa kanyang isip ang pangalan sa personang napondo ng pamilya Salcedo. Dahan-dahang tumango si Adrian. Oo, siya ang aking ina. Bumaba ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Elena at pinalitan ito ng matinding lamig at awa. Ang nanay mo ang nagbigay sa akin ng scholarship nung nag-aaral pa ako ng medisina sa Maynila. Kung hindi dahil sa kabutihan ng puso ni Doña Sofia, hindi ako makakatayo rito ngayon bilang isang doktor. Utang ko sa pamilya niyo ang aking pangarap. Dahan-dahang lumapit si Elena sa tabi ng higaan. Sa halip na lumayo, inayos niya ang pagkakatakip ng kumot sa balikat ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay napakalambot at puno ng pag-aalaga. Tutulungan kita, Adrian, mahinang wika ni Elena habang nakatitig sa kanyang mga mata. Gagawa ako ng hiwalay at lihim na rekord ng iyong rehabilitasyon. Sa formal na papel ng ospital, mananatili kang hindi makakalakad. Ako ang magiging shield mo habang hindi ka pa fully recovered. Isang malalim na hininga ng kaginhawaan ang pinakawala ni Adrian. Sa gitna ng gabi ng matinding pagtataksil, nakatagpo siya ng isang liwanag ng pag-asa sa piling ng isang taong hindi niya inaasahang tutulong sa kanya. Salamat, Elena. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa kabutihan mo. Tugon ni Adrian habang marahang pinipiga ang kamay ng doktora. Ngunit bago pa makasagot si Elena ang katahimikan ng silid, ay biglang nawala nang marinig ang mabilis at galit na mga yabag ng sapatos sa labas ng bulwagan. Ang hawakan ng pintuan ay mabilis at marahas na umikot. Doktora, bakit nakatagilid ang pinto? Anong ginagawa mo sa loob ng silid ng asawa ko ng patay?
Ang ilaw, ang matinis at puno ng paghihinalang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw habang bumubukas ang pinto at nahuli niyang nakatayo si Elena sa mismong tabi ng higaan ni Adrian habang hawak ang kamay nito. Matapos malamig na idahilan ni Dr. Elena na pawang mga karaniwang pagsusuri lamang sa sistema ng nerbiyos ang kanyang ginagawa, pabalang siyang pinalabas ni Bianca sa silid. Kinabukasan din ay inuwi agad si Adrian sa dinherto ng Salcedo sa Cebu, inhibited sa pagmamahal ng asawa, kundi upang mas madali siyang makontrol at maihiwalay sa mga taong pwedeng tumulong sa kanya. Sa malawak at marangyang bulwagan ng bahay, ang 5 taong gulang na si Annalise ay tahimik na umiiyak habang nakatayo sa tabi ng malaking sofa. Mama, gusto ko pong makita si Papa. Bakit ayaw niyo po akong papasukin sa kwarto niya? Pabulong at nanginginig na pakiusap ng maliit na bata. Manahimik ka nga dyan, Annalise. Galit na sigaw ni Mama Caring ang ina ni Bianca, habang abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling alahas sa harap ng salamin. Ang kulit-kulit mong bata ka. Ang tatay mo, wala nang silbi. Isang lumpo na lang siya na pabigat sa pamilyang to. Huwag mo nga kaming abalahin. Lumabas si Bianca mula sa kanyang silid, suot ang isang bagong mamahaling Chanel na damit na nabili gamit ang perang inutang laban sa winning lottery ticket. Nang lumapit si Annalise upang humawak sa kanyang palda, mabilis siyang itinulak ni Bianca pabalik. Annalise, pitawan mo nga ang damit ko! Sigaw ni Bianca na may matinding pagkadismaya. Madudumihan mo ang bago kong dress? Pumunta ka sa kwarto mo at dun ka mag-urirat. Huwag kang lalapit-lapit sa akin kung ayaw mong mapalo. Ang maliliit na balikat ng bata ay nangatal sa pag-iyak habang dahan-dahang yumuyuko. Sa loob ng madilim na kwarto sa dulo ng bulwagan, naririnig ni Adrian ang bawat hihikbi at pakiusap ng kanyang iisang anak. Ang kanyang dibdib ay tila kinukurot ng nagbabagang sipit. Nais niyang tumalon mula sa higaan, patakbuhin ang kanyang mga binti at yakapin ng mahigpit ang kanyang maliit na prinsesa. Ngunit kailangan niyang magtiis. Sa ilalim ng kumot ang kanyang mga kamao ay muling nagmarahang humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ipinagpalit niya ang kanyang buong buhay at kumpanya para sa pamilyang ito. Ngunit ang kanyang anak ay itinuturing na lamang na basura ng sarili nitong ina at lola. Ilang sandali pa narinig ni Adrian ang masayang pagbati sa bulwagan. Pumasok si Paolo bitbit ang isang bote ng mamahaling alak. Good evening, Tita Karing. Good evening, my queen. Nakangiting bati ni Paolo habang hinahawakan ang baywang ni Bianca at pinapahalikan ang pisingin nito. Oh, Paolo, ikaw pala. Matamis na sagot ni Mama Caring habang abutainga ang ngiti. Mabuti pa ikaw may pakinabang at tunay na lalaki, hindi tulad ng palamuning nakaratay sa kwarto na yon. Umupo ang tatlo sa malambot na sofa. Habang nagbubuhos ng alak si Paolo sa kanilang mga baso, pinuksan niya ang usapan tungkol sa hinaharap ni Adrian. Inayos ko na ang mga formal na papel para sa rehabilitation facility sa malayong probinsya, wika ni Paolo habang may pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Isang buwan mula ngayon doon na natin siya itatapon. Walang telpono, walang bisita at walang kakayahang kumontak sa bangko. Habang kumukuha ng sigarilyo si Paolo sa kanyang bulsa, isang nakatuping dilaw na papel ang lihim na nadulas mula sa kanyang Amerikana at nahulog sa ilalim ng sofa nang hindi napapansin ng sinuman. Lumipas ang ilang oras. Nang ang tatlo ay pumasok sa kainan upang maghapunan at uminom pa ng alak, marahang bumukas ang pinto ng silid ni Adrian. Ang maliit na si Annalise ay len na pumasok ang kanyang maliliit na paa ay walang sapin habang dahan-dahan siyang lumalapit sa higaan ng kanyang ama. Papa, gising ka po ba? Bulong ng bata. Iminulat ni Adrian ang kanyang mga mata. Sa kabila ng matinding galit sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay napuno ng walang katapusang lambing nang makita ang anak. Annalise, anak ko. Inabot ng bata ang kanyang maliit na kamay at inilagay ang isang kalahating kinain na kandi na hugis puso sa palad ng kanyang ama. Para sa iyo po, Papa. Pabulong luwika ni Annalise habang pinupunasan ang kanyang luha. Sabi ni Lola may sakit ka daw at malungkot. Ito po pampatamis ng dila mo para hindi ka na umiyak. Napalunok si Adrian.
Ang malagkit na kindi sa kanyang palad ay tila naging pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Pilit niyang pinigil ang kanyang paghagulhol habang hinihigpitan ang hawak sa kindi. Ngunit biglang, marahas na bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Mama Kering, ang kanyang muka ay galit na galit habang nakaturo ang kanyang daliri sa bata. Sabi ko na nga ba, nandito ka na naman sa palamuning to? Galit na sigaw ni Mama Kering habang mabilis na lumalapit. Itaas ng matanda ang kanyang kamay sa hangin, handang ipagpalo ang kanyang palad sa maliit na muka ni Annalise. Ibigay mo sa akin yang kindi. Walang karapatang kumain ng matamis ang lumpong yan. Ibaba mo ang kamay mo sa anak ko, Charing. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang malalim malamig at punong-puno ng otoridad na boses na hindi kailanman narinig ni Mama Charing mula noong magsimula ang aksidente. Napatigil ang matanda sa ere, ang kanyang palad ay nanginig habang nakatitig sa lalaki na karatay sa higaan. Anong sabi mo? Galit na sigaw ni Mama Charing, bagamat may kaanting gulat at takot sa kanyang mga mata. Galawin mo ang anak ko. At sisiguraduhin kong kahit isang sentimo mula sa mga ari-arian ko ay hindi mo mahahawakan kapag pumasok ang mga abogado ko. Malamig na banta ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa matanda tulad ng isang leon na naghihintay lang sumalakay. Bumulong ng mga sumpa si Mama Kering habang marahas na hinila ang kamay ni Annalise palabas ng silid. Magdusa ka dyan, lumpo! Sigaw ng matanda bago binalibag ang pinto. Naiwan si Adrian sa kadiliman. Sa kanyang palad ang maliit at malagkit na kending ibinigay ng kanyang anak ay patuloy niyang pinoprotektahan. Lumipas ang mga oras at sumapit ang kalaliman ng hating gabi. Ang buon dinherto ng Salcedo ay nababalot na ng katahimikan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Adrian. Pumasok si Bianca na nakayapak, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa coat ni Adrian na nakabitin sa tabi ng cabinet. Akala niya ay tulog na tulog ang kanyang asawa dahil sa lakas ng mga gamot na ibinigay sa kanya. Dahan-dahan lang. Huwag kang maingay, Bianca. Bulong ng babae sa kanyang sarili habang mabilis na kinakalkal ang mga bulsa ng coat. Nakuha niya ang maliit na susi at dahan-dahang binuksan ang lalagyan sa ilalim ng mesa. Sa loob noon ay naroon ang isang asul na sobre. Sa loob ng sobreng yon ay ang mismong ticket sa lottery. Ang hindi alam ni Bianca ilang oras bago sumapit ang gabing yon, lihim na pumasok si Dr. Elena sa tulong ng abogado ni Adrian. Pinalitan na nila ang totoong winning ticket ng isang lumang ticket na kapareho ang mga numero. Ngunit nag-expire na 5 taon na ang nakalilipas. Ang totoong tiket ay ligtas ng nakatago sa vault ng pinagkakatiwalaang bangko para sa hinaharap ni Annalise. Inilabas ni Bianca ang tiket mula sa sobre. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang telpo, binasa niya ang mga numero 0714, 2128, 3542. Ayan na, ang 500 milyong piso ko. Malaya na ako sa iyo, Adrian. Nakangising bulong ni Bianca habang nanggigil sa katuwaan. Iniyakap niya ang lumang papel sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman at walang kapantay na kapalaluan. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin ng cabinet, nakikita ni Adrian ang lahat. Wala nang natitirang lungkot o awa sa kanyang puso. Ang huling natitirang patak ng pagmamahal niya para sa kanyang asawa ay tuluyan ng natuyo. Ang babaeng pinang-akuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa ay nagiging isang magnanakaw sa gitna ng kadiliman. Mabilis na isinara ni Bianca ang drawer. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ng higaan ni Adrian habang nakatitig sa tila walang malay na mukha ng kanyang asawa. Yumuko si Bianca at ibinulong sa tainga ni Adrian. Salamat sa pera, Adrian. Magsama kayo ng kahirapan mo ikaw na walang silbing lumpo. Pumihit si Bianca at mabilis na naglakad patungo sa pinto habang hawak ang walang kwentang papel. Sa likod ng kanyang pag-alis sa gitna ng madilim na silid, dahan-dahang idinilat ni Adrian ang kanyang mga mata, nakatitig sa likod ng kanyang asawa na may malamig at nakakapangilabot na katahimikan. Bago pa sumikat ang araw sa tulong ng isang pribadong ambulan,
Siya na inayos ni Dr. Elena sa ilalim ng dahilan ng isang dinaling pagsusuri lihim na dinala si Adrian sa kanyang pribadong klinika sa Cebu. Ang silid ay nababalot ng malamig na hamog ng madaling araw at tanging ang mahinang ilaw sa lamesa ang nagbibigay ng liwanag. Sa loob ng klinika ay naghihintay si Attorney Joseph, ang matagal at pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya ni Adrian. Nakahanda na ang lahat ng mga dokumento, Mr. Salcedo. Pabulong na wika ni Attorney Joseph habang inilalapag ang makakapal na papel sa ibabaw ng lamesa. The trust fund is named under Annalise Salcedo. Ang lahat ng perang napanalunan mo sa lottery kasama ang 80% ng iyong mga personal na share sa kumpanya ay ligtas na nakakulong dito. Bianca cannot touch a single centavo kahit pa maghain siya ng kaso ng divorce. Huminga ng malalim si Adrian. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, kinuha niya ang panulat at pinirmahan ang bawat pahina ng dokumento ng may matatag na kamay. Ang bawat pirma ay tila isang pader na itinayo niya upang protektahan ang kanyang nag-iisang anak mula sa madilim na kasakiman ng kanyang asawa. Salamat, Joseph, wika ni Adrian habang ibinabalik ang panulat. Keep this absolutely confidential. Huwag mong hahayaang makasingaw ang balitang ito kay Paolo o kay Bianca. Makaasa ka, Adrian. Walang makakaalam nito hanggang sa dumating ang tamang oras. Sagot ng abogado bago mabilis na niligpit ang mga papel at lumabas ng pinto. Nang maiwan silang dalawa, lumapit si Elena kay Adrian na ngayon ay nakaupo sa gilid ng higaan ng pasyente. Mayong ligtas na ang kinabukasan ni Annalise. Kailangan naman na ipaglaban ang iyong katawan, Adrian. Malambing, nuit determinadong wika ni Elena. Tinulungan ni Elena si Adrian na tumayo. Ang mga kalamnan sa binti ni Adrian ay nagsimulang manginig at sumigaw sa matinding sakit. Ang pawis ay mabilis na gumapang sa kanyang mukha at bumasa sa kanyang damit. Ngunit sa kabila ng sakit, pinilit ni Adrian na ihakbang ang kanyang kanang paa. Pagkatapos ay ang kaliwa. Si Elena ay nakatitig sa kanya, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng paghanga. Nakikita niya ang hindi mapapantayang tibay ng loob ng isang ama na handa ang dumaan sa apoy para sa kanyang anak. Kumuha si Elena ng isang malinis na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ng pawis sa noo ni Adrian. Sa sandaling yon, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang ingay, walang salita. Ngunit ang init ng paggalang at pasasalamat ay naramdaman ng kanilang mga puso. Kung wala ka, Elena, baka tuluyan na akong sumuko sa dilim. Mahinang wika ni Adrian habang nakatitig sa magagandang mata ng doktora. Ngunit sa labas ng bintana ng klinika, sa gitna ng makapal na halamanan at hamog isang mabilis na refleksyon ng ilaw mula sa lente ng kamera ang sumilip sa loob ng isang segundo. Isang misteryosong anino ang mabilis na gumapang pabalik sa kadiliman nang hindi napapansin ng dalawa. Bago pa man makasagot si Elena, ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nayanig ng marinig ang dahan-dahang paglakas ng tulog ng sirena ng pulis mula sa malayo na tila mabilis na patungo sa direksyon ng kalsada kung saan matatagpuan ang bahay ni Adrian. Napatingin si Adrian sa bintana, ang kanyang puso ay mabilis na kabog sa kaba. Anong nangyayari? Ang tunog ng sirena ng pulis kanina ay dumaan lamang sa tapat ng klinika patungo sa ibang direksyon. Ngunit sapat na iyon upang paalalahanan sina Adrian at Elena na bawat segundo ng kanilang ginagawa ay puno ng panganib. Lumipas ang ilang araw. Sa bawat gabi na natutulog na ang buong sambahayan sa dinherto ng Salcedo sa tulong ng tapat na driver ng pamilya, lihim na nagtutungo si Adrian sa maliit at tago na harden sa likod ng rehabilitation center ni Elena. Ang harden ay napakatahimik, napaliligiran ng mga puno ng lili at basang damo sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan. Subukan mo uling humakbang ng walang hawak, Adrian. Narito lang ako sa tabi mo. Malambing na pagpapalakas ng loob ni Elena habang nakatayo sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Adrian. Pinilit niyang iwanan ang suporta ng bakal na gabay. Humakbang siya ng 1, 2, ngunit sa ikatlong hakbang, biglang nanghina ang kanyang kanang tuhod at nawalan siya ng balanse. Ah! Bago pa man bumagsak ang katawan ni Adrian sa damuhan, mabilis na humakbang si Elena pasulong.
Iniyakap ng doktora ang kanyang mga braso sa baywang ni Adrian, habang ang kanyang sariling balikat ay naging sandala ng dibdib ng lalaki. Sa isang segundo, tila huminto ang ikot ng mundo. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit, halos marinig ni Adrian ang mabilis na kabog ng dibdib ni Elena. Naramdaman niya ang init ng hinina ng doktora sa kanyang leeg at ang bango ng buhok nito na amoy lili at sariwang ulan. Para kay Adrian ang sandaling yon ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Sa loob ng maraming taon ng pagsasama nila ni Bianca, ang bawat hawak nito sa kanya ay puno ng malamig na hingging materyal o kalkuladong kilos. Ngunit sa piling ni Elena sa kabila ng kanyang kahinaan, nakaramdam siya ng isang malalim na kaligtasan, paggalang at tunay na kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Dahan-dahang namula ang mga pisingi ni Elena sa ilalim ng liwanag ng buwan. Marahan siyang napaatras at tinulungan si Adrian na maupo sa sementadong upuan sa ilalim ng puno. Inayos ni Elena ang ilang hibla ng kanyang buhok na humarang sa kanyang mukha habang may mahiyaing ngiti. Pasensya ka na, Adrian. Hindi ko napansin na napapagod ka na pala sa mga pagsasanay natin. Hindi, Elena. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin. Nakangiting tugon ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kung wala ang lakas mo, baka tuluyan na naman ako nga dapa ngayon. Dahan-dahang inabot ni Adrian ang kamay ni Elena na nakapatong sa semento. Sa isang napakasimple, nuit makahulugang kilos, marahan niyang piniga ang kamay ng doktora upang ipahayag ang kanyang walang katapusang pasasalamat. Salamat sa pagiging liwanag ko sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, Elena. Wika ni Adrian habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata nito. Tumingin sa ibaba si Elena. Ang kanyang mga mata ay panandaliang binalot ng anino ng sarili niyang nakaraan. Naalala niya ang kanyang pamilya sa Negros na nagtangkang ipakasal siya sa isang tiwaling politiko bago siya tumakas patungong Cebu upang magsimula ng sarili niyang buhay. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa, ngunit ang presensya ni Adrian ay tila nagbibigay din sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Biglang naramdaman ni Elena ang marahang pag-vibrate ng kanyang telpon o sa loob ng bulsa ng kanyang medical coat. Inilabas niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang ina na tumatawag mula sa probinsya. Mabilis niya itong sinagot habang bahagyang lumalayo kay Adrian. Elena, anak, ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay puno ng matinding takot at kaba. May mga lalaking nagtatanong tungkol sa iyo at kay Adrian Salcedo rito sa probinsya. Si Paolo, nakita ng mga kapitbahay ang tao niya na pilit kinukuha ang mga lumang medical records ng pamilya niyo mula sa dating klinika ng tatay mo. Nawala ng kulay ang mukha ni Elena habang nakatitig sa dalawang anino nila ni Adrian na nakaguhit sa sementadong upuan sa ilalim ng buwan. Sa loob ng isang pribado at maranyang opisina ng pautangan sa tago na bahagi ng Cebu City, ang hangin ay mabigat sa amoy ng tabako at mamahaling pabango. Naroon si Paolo at Bianca nakaupo sa malalambot na upuang gawa sa katad habang nakaharap kay Boss Hector, isang kilalang tao sa mundo ng underground lending. Mayabang na inilapag ni Paolo ang asul na sobre sa ibabaw ng salaming lamesa bago dahan-dahang inilabas ang tiket sa lottery, ang lumang papel na akala nila ay ang susi sa kanilang walang katapusang karangyaan. Ito ang patunay, Boss Hector. 500 milyong piso. Mayabang na wika ni Paolo habang itinuturo ang mga numero sa tiket. Iwan muna namin ito sa iyo bilang garantiya. Kailangan lang namin ng 50 milyong piso cash na yon para mabili ang bagong mansyon sa Beverly Hills ng Cebu at 2 sports car bago matapos ang buwan. Isinuot ni Boss Hector ang kanyang makapal na salamin at masusing tiningnan ang papel. Pagamat nakasulat doon ang mga tamang numero ng nakaraang bola, may kakaibang pakiramdam ang matandang nagpautang. 50 milyong piso ay hindi maliit na pera, Paulo. Paano kung magkaroon ng problema sa pag-claim nito sa Maynila? Malamig na tanong ni Boss Hector habang nakatitig sa dalawa. Boss Hector, do you think we are that desperate? Sumingit si Bianca na may kasamang maarteng halaka. Ang asawa kong lumpo ang bumili niyan, ngunit ang pirma ko na ang narito sa likod, wala siyang magagawa, kundi panuurin kaming maging bilyonaryo. Upang patunayan ang kanyang kawalan ng pakiramdam sa kanyang asawa,
Kinuha ni Bianca mula sa kanyang mamahaling bag ang isang nakakuadrong larawan ng kanilang pamilya, isang larawan, kung saan nakangiti si Adrian, kasama siya at si Annalise. Sa harap mismo na nagtatakang tingin ni Boss Hector, marahas na binalata ni Bianca ang salamin ng kwadro. Kinuha ang larawan ni Adrian, marahas na pinunit ang mukha ng kanyang asawa at walang pakialam na itinapon ang crumpled na papel sa loob ng basurahan sa tabi ng mesa. Wala nang kwenta ang lalaking yan sa buhay ko. Kasaysayan na lang siya, malamig na wika ni Bianca habang pinapagpag ang kanyang mga kamay. This ticket is our future, kaya ibigay mo na ang pera sa amin. Isang mapanganib na ni E.T. ang lumitaw sa mga labi ni Boss Hector. Hindi siya interesado sa kanilang personal na drama, ngunit nakikita niya ang pagkakataong kumita ng napakalaking interes 40% sa loob lamang ng 2 linggo. Inilapag ni Hector ang makapal na kontrata sa ibabaw ng lamesa. Sige, papayag ako sa hiling niyo, pero basahin niyo ng mabuti ang nakasulat dito. Kung sakaling mapatunayan na ang papel na ito ay peke expired o hindi pwedeng maklaim, hindi lang lahat ng personal na ari-arian niyo ang kukunin ko. Diretso kayo sa kulungan para sa kasong malaking estafa ng walang piyansa. Hindi man nag-isip si Paola at Bianca. Agad nilang kinuha ang pluma at mabilis na isinulat ang kanilang mga pirma sa ilalim ng kontrata. Ang tunog ng dahan-dahang paggasgas ng pluma sa ibabaw ng makapal na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang amoy ng sariwa at basang tinta ay mabilis na humalo sa hangin, ang tinta na magiging hatol ng kanilang sariling kamatayan. Nang matapos ang pirmahan, kinuha ni Boss Hector ang kanyang telepo na sa ilalim ng lamesa at mabilis na nagpadala ng isang maikling mensahe sa isang lihim na numero nakakagat na sa ng mga isda. Handa na ang bitag. Sa loob ng tahimik at kulob na silid tulugan ni Adrian, ang hangin ay parang walang buhay. Tanging ang mahinang liwanag mula sa bintana ang nagpapakita ng mga alikabok na lumulutang sa ere. Nakahiga si Adrian walang kibo, habang pinagmamasdan ang kisame ng kanyang sariling silid na tila naging selda ng kanyang buhay. Biglang bumukas ng marahas ang pinto ng silid. Pumasok si Bianca, may hawak na isang asul na folder at isang maliit na lalagyan ng asul na tinta para sa thumbprint. Sumunod sa kanya si Mama Karing, nakataas ang kilay at may hawak na panyo na tila diring-diri sa amoy ng silid ni Adrian. Inihagis ni Bianca ang asul na folder sa ibabaw ng dibdib ni Adrian. Pirmahan mo na yan, Adrian. O nakalimutan ko hindi ka nga pala makahawak ng ballpen dahil sa panghihina ng mga kamay mo. Mayabang na wika ni Bianca na may kasamang malupit na tawa. Narito ang inkpad. Gamitin mo na lang ang hinlalaki mo para sa thumbprint mo. Tumingin si Adrian sa pamagat ng dokumento kasunduan sa paghahati ng ari-arian at pagpapawalang bisa ng kasal. Bakit ko gagawin ito, Bianca? Pabulong na tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay pilit na pinalabas na mahina nanginginig at walang kapangyarihan upang hindi nila mapansin ang kanyang paggaling. Lumapit si Mama Caring, itinuro ang kanyang daliri na puno ng gintong, singsing sa mismong mukha ni Adrian. Huwag ka ng maraming tanong, Adrian. Dapat ka nang magpasalamat dahil pinalalaya ka na ng anak ko. Sigaw ng matanda na may kasamang panlilibak. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Isang lumpo walang silbi at pabigat. Kung hindi dahil sa awa at kabaitan namin, baka matagal ka nang mabulok sa kalsada ng walang kumakain. Yumuko si Bianca sa tabi ng higaan ni Adrian. Ang kanyang mukha ay napakalapit, ngunit walang kahit isang katiting na pagmamahal. Yes, Adrian, be realistic. Hindi ko kayang maging asawa ng isang paralitiko habang buhay. Masakit na wika ni Bianca. I deserve a real man, a luxurious life. At huwag kang mag-alala tungkol kay Annalise. Kapag inilagay mo ang thumbprint mo rito, hahayaan ko siyang manatili sa bahay na to. Pero kung tatangi ka, idadamay ko ang bata. Datalhin ko si Annalise sa isang malayo at murang ampunan sa Mindanao at sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kailanman. Ang pagbabanta kay Annalise ang naging mitsa ng nagbabagang galit sa puso ni Adrian. Ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang sarili. Marahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, ginawa niyang nanginginig ito ng husto tulad ng isang taong malapit ng mamatay. Bago niya idikit ang kanyang hinlalaki sa tinta, tumigil si Adrian. Bahagyan niyang inangat ang kanyang ulo at tinitigan si Bianca ng diretso sa mga mata.
Ang kanyang tingin ay hindi nagpapakita ng takot o lungkot, ito ay isang malamig, matatalas at tila yelo na nakatutok sa kaluluwa ng kanyang asawa. Sa isang segundo ang ngiti sa mga labi ni Bianca ay biglang natuyo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod at ang mga balahibo sa kanyang braso ay nagsitayuan. Pakiramdam niya ay tinititigan siya ng isang halimaw na nagkukubli sa dilim. Bakit ka tumitingin ng ganyan? Pindutin mo na yan? Nauutal lunit galit na sabi ni Bianca upang itago ang kanyang takot. Idiniin ni Adrian ang kanyang hinlalaki sa asul na tinta at pagkatapos ay mariin itong inilagay sa ilalim ng dokumento. Ang hindi binasa ni Bianca dahil sa matinding pagmamadali at kasakiman ay ang lihim na sugnay na inilagay ng abogado ni Adrian sa huling bahagi, ang anumang utang o pautang na nakuha gamit ang pandoloko, bago ang formal na desisyon ng korte ay magiging tanging pananagutan ng asawang babae. Mabilis na hinablot ni Bianca ang folder mula sa dibdib ni Adrian. Hinipa niya ang basang tinta habang may kasamang nakatutulig na halahak ng tagumpay. Perfect! Tapos na ang kwento natin, Adrian Salcedo, nakangising wika ni Bianca. Bukas ng gabi, gaganapin ang pinakamalaking pagdiriwang ng tagumpay sa pinakamarangyang hotel sa Cebu. Doon ko ipapakita sa lahat ng tao na ako na ang bagong reyna at ikaw ay isa na lamang basura. Mabilis na lumabas si Bianca at si Mama Caring na iwan ng ilang pirasong graph ng papel na nagkalat sa ibabaw ng nagusot na kumot ng higaan ni Adrian tulad ng mga basurang itinapon pagkatapos pakinabangan. Ang gabi bago ang pinakamalaking piging sa buong Cebu ay nababalot ng isang nakabibiing katahimikan. Ngunit sa isang ligtas at malinayag na bahay sa labas ng syudad, na pag-aari ng pamilya ni Dr. Elena, si Annalise, ay mahimbing nang nakatuyolog sa ibabaw ng malambot na kama, may yakap na maliit na teddy bear at kumot na gawa sa seda. Kanina lang bago lumubog ang araw, kinuha ni Elena si Annalise mula sa pasilidad ng katuwang na pribadong eskwelahan gamit ang formal na sulat na ginawa ng abogado ni Adrian. Si Bianca at Mama Caring na abalang-abala sa pagsukat ng kanilang mga mamahaling gown at pagpapaligo ng brilyante, ay hindi naman lang nagtaha kung bakit wala ang bata. Mas naging pabor pa sa kanila ang pagkawala ng tingawin ng isang anak sa bahay. Sa loob ng madilim na silid sa din, herto ng Salcedo, hawak ni Adrian ang isang lihim na tilpo no naibigay sa kanya ng tapat niyang graver. Sa screen ay nakitaw ang magandang mukha ni Elena na nakaupo sa balkon. Ay nang ligtas na bahay, katabi ang bintana ng silid kung saan natutulog si Annalise. Ligtas na ang anak mo, Adrian. Malinaw at puno ng kapayapa ang wika ni Elena sa kabilang linya. Ang sarap at payapa ng tulog niya ngayon. Walang sumisigaw sa kanya sa bahay na ito. Walang nananakit at malaya siyang nakakain ng matamis hanggang sa makapikat ang mga mata niya sa pagod. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang sa pisingin ni Adrian. Ngunit ngayon hindi ito luha ng pighati o put. Ito ay luha ng matinding kaginhawaan, ang pinakakamahalagang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang nag-iisang prinsesa ay ganap ng ligtas sa darating na unos. Salamat, Elena. Hindi ako kailanman magiging matatag at handa sa haharapin kong bagyo bukas kung hindi mo prinoprotektahan ang aking mundo. Mahinang sagot ni Adrian. Ang kanyang paningin ay puno ng wala hanggang pasasalamat numiti ng banayad. Si Elena inayos ang collar ng kanyang sweater laban sa malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanalo ng init at pag-aalaga. Adrian, huminga ka lang ng malalim hanggang bukas. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay parang isang himan sa maragim. Laging dumarating ang bukang liwayway matapos ang pinakamalakas na bagyo. Dito lang kami ni Annalise. Hihintayin ka naming makauwi matapos mong linisin ang nakaraan. Ang salitang makauwi ay tumama sa mismong puso ni Adrian. Sa loob ng mahabang panahon, hinapong muna niyang mainam ang tahanang puno ng pagkakasundo. Ngayon, naisip niyang ang totoong tahanan ay hindi ang malakasing bahay o mga kotseng nakabalot sa kabaon, kundi sa isang sulok ng mundo kung saan may isang babaeng naghihintay na kayang tumanggap at pumata daw ng kanyang buong pagkatao. Kasabay noon ang abogado niyang si Attorney Joseph ay nakumpirma rin na ang lahat ng video surveillance noong mga nakarang araw
Ang mga palihim na pagpasok ni Paolo at Bianca sa silid ni Adrian, ang paglait ni Mama Karing, ang pag-usap tungkol sa malaking pagkautang sa tinpok ng estafa ay nailatag na at idiretsyum magyosyo sa main display screen ng hotel para bukas ng gabi. Ngunit biglang naramdaman ni Adrian ang mabilis na yabag na mga sapatos sa labas ng hallway ng mansion. Narinig niya ang boses ni Paolo na tinatawag ang pangalan ng yaya upang itanong kung nasaan si Annalise. Humigpit ang hawak ni Adrian sa kulumpo ng kumot hanggang sa umalingawan sa hagdan ang matutuwis na boses ni Bianca. Hayaan mo na ang batang yan mag-camping sa probinsya ng 2 araw. Paolo, mas maganda nga yon, para malinis nating masanay magplastaslo. We have a 500 million empire to celebrate tonight. Isang bagong notification ang mabilis na nag-pop sa lihim na screen ni Adrian. Napagpala at nakamit nang pwede ni Paolo at Bianca ay formal nang nag-imprenta na pambansang telebisyon at lahat ng istasyon ng balita sa buong Cebu. Arko magkakaakop live on national camera. Sa gabi ng kanilang selebrasyon, bukas sikat pati rin sa silbi ng kalinawan. Ang entablado ng buong kapalaluan nila ang siya mismong magiging puntod ng kanilang buhay. Sa sulok ng ligtas na silaw pasyente ni Elena, maingat namang natutupid na sinimik-impyahan ni Elena ang maliit at maputi na damit na susuotin ni Annalise pagtapik sa gabi. Ang engranding ballroom ng pinakasikat na 5 buhangining hotel sa Cebu ay napupuno ng liwanag mula sa mga kristal na chandelier, mga bulaklak na ginto, at daan-daang mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Ito ang gabi na inaasahan ni Bianca at Paolo na magiging simula ng kanilang walang katapusang kaharian. Nakatayo sa gitna ng entablado si Bianca, suot ang isang napakarangyang gown na puno ng kumikinang na sequins at milyong-milyong halaga ng brilyante na nakuha mula sa utang kay Boss Hector. Sa kanyang tabi si Paolo ay nakasuot ng mamahaling Amerikana, may hawak na baso ng champagne at mayabang na nakangiti sa bawat kamera na kumikislap sa kanyang harapan. Mabilis na lumapit ang mga mamama ay itinutok ang mga mikropono sa tapat ng dalawa. Miss Bianca, congratulations! Kaya na po ba talaga ang opisyal na nagmamay-ari ng 500 milyong pisong premyo sa lottery? Tanong ng isang reporter habang nakatutok ang live na camera. Humarap si Bianca na may kasamang malawak at plastik na ngiti. Yes, of course. True love and pure dedication always win. Kaming dalawa ni Paolo ang nagsumikap upang marating ang tagumpay na ito. We deserve this new beginning. Nasaan po ang asawa ninyong si Mr. Adrian Salcedo? Balita po namin ay paralisado siya dahil sa aksidente. Tanong ng isa pang mamamahayag. Bago pa man makasagot si Bianca, mabilis na sumingit sa harap ng kamera si Mama Karing. May hawak na panyo sa kanyang mata at nagkukunwaring umiiyak. Naku, pakiusap, huwag niyo nang banggitin ang lalaking yan. Maingay na wika ni Mama Karing upang marinig ng lahat ng naroon. Iniwan kami ni Adrian pagkatapos ng kanyang aksidente. Siya pa ang nagnakaw ng natitirang ipon ng pamilya at nagtaksil sa aking anak. Bago siya tuluyang magpanggap na lumpo sa kwarto. My poor daughter Bianca had to carry all the burdens alone. Mabuti na lang at narito si Paolo upang iligtas ang pamilya namin mula sa kahirapan. Tumango si Paolo ng may seryoso at tila banal na mukha. Yes, we did this for the family. Adrian turned his back on us, but we chose to stand strong. Ang perang ito ay premyo ng langit sa amin dahil sa pagtitiis sa kanyang kasamaan. Ang bawat kasinungalingan na lumalabas sa kanilang mga bibig ay nagdulot ng matinding bulong-bulungan sa mga panauhin. Ang mga kasinungalingang ito ay sapat na upang pakuluan ang dugo ng sinumang nakikinig, lalo na ang mga nakakaalam ng totoong kabutihan ni Adrian. Sa tabi ng entablado, naroon ang isang 5 palapag na puting cake na pinalalamutian ng mga gintong letra Bianca at Paolo. Ang panibagong simula. Ngunit dahil sa hindi pantay na pagkakalagay ng lamesa ang mabigat na cake, ay dahan-dahang tumagilid patungo sa kaliwang bahagi at isang asukal na bulaklak ang marahang nalaglag sa sahig nang hindi napapansin ng masayang karamihan isang tahimik na babala ng paparating na pagguho. Tinaas ni Bianca ang kanyang baso ng champagne, nakipagtitigan kay Paolo nang may matinding pagnanasa.
A toast to a life without useless burdens, para sa ating bagong imperyo, sigaw ni Bianca. Ang tunog ng mararahas at malalakas na pagtatama ng mga basong kristal ay umalingaw-ngaw sa buong sulyokan ng ballroom na sinabayan ng palakpakan ng mga panauhing nalinlang ng kanilang wad na korona. Ngunit biglang bumukas ng napakarahas ang malalaking gintong pinto ng ballroom. Ang masayang tugtog ng biolin ay biglang huminto at ang lahat ng panauhin ay napalingon sa likod. Ang lahat ng kamera ng telebisyon ay mabilis na humarap sa pinto ng bulwagan. Sa tapat ng pinto, dahan-dahang ipinasok ng isang eleganteng abogado ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Siya ay nakasuot ng simpleng itim na Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang matatag at nakatatakot na kapangyarihan. Walang iba kundi si Adrian Salcedo. Ang buong bulwagan ng ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang masayang tugtog ay ganap ng napawi at tanging. Ang mabilis na tunog ng mga kamera ng media ang maririnig. Galit na bumaba si Bianca mula sa entablado. Ang kanyang matutulis na takong ay marahas na tumatama sa makintab na marmol na sahig patungo kay Adrian. "Anong ginagawa mo rito, Adrian?" Sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay namumula sa galit sa harap ng daan-daang kamera. "Sino ang nagdala sa'yo rito? Get out! This is my party, you useless cripple. Wala kang karapatang sirain ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko." Lumapit din si Mama Caring galit na tinuro si Adrian habang sumisigaw sa mga bantay. "Security! Ilabas niyo nga ang lumpong yan. He is embarrassing our family in front of the media." Tumingin si Adrian kay Bianca at kay Paolo na ngayon ay nakatayo sa likod nito na may bakas ng kaba. Ang ekspresyon sa mukha ni Adrian ay napakatahimik, ngunit nagtataglay ng isang nakatatakot na talas. Ipinatong ni Adrian ang kanyang dalawang kamay sa hawakan ng wheelchair. Dahan-dahan, nang may buong lakas, katatagan at dignidad, tumayo si Adrian mula sa kanyang pagkaka-wheelchair. Tumayo siya ng tuwid, mas matangkad pa kaysa kay Bianca. Ang mga mararahas na bulong ng pagkagulat ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng larawan, habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkurap. Napatigil si Bianca. Ang kanyang bibig ay nagbukas sa matinding takot. Napaatras siya ng 3 hakbang, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa mga binti ng kanyang asawa. "Nakakalakad ka pa, paano nangyari to?" Nauutal na tanong ni Bianca. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Humakbang si Adrian ng isang matatag at malakas na hakbang pasulong. "Bakit, Bianca? Nagulat ka ba dahil nakatayo na ang asawang tinawag mong walang silbing palamunin at ganging pabigat?" Kinuha ni Adrian ang mikropo mula sa kamay ng isang natutulalang reporter sa kanyang tabi. Humarap siya ng diretso sa live camera ng pambansang telebisyon. "Gusto kong magpasalamat sa aking asawang si Bianca at sa aking matalik na kaibigan na si Paolo." Wika ni Adrian. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa bawat sulyok ng ballroom. "Salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong marang, yung pagdiriwang para sa isang expired na ticket sa lottery." "Anong sinasabi mo?" Sigaw ni Paolo. Ang kanyang mukha ay ganap ng nawala ng kulay habang mabilis na lumalapit sa entablado. Itinaas ni Adrian ang kanyang kamay at sininyasan si Attorney Joseph. Sa isang segundo, ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado na nagpapakita ng larawan ni Bianca at Paolo ay biglang nagbago. Isang malinaw na video recording ang nagsimulang tumakbo. Ito ay ang video mula sa silid-tulugan ni Adrian. Malinaw na nakikita si Paolo na hinahalikan si Bianca. Si Bianca na magnanakaw, na binubuksan ang safe ni Adrian at ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagtatapon kay Adrian sa isang murang pasilidad upang makuha ang 500 milyong piso. Kasunod nito ay ang video ni Mama Caring na sumisigaw at nagtatangkang saktan si Annalise. Ang mga panauhin ay napasinghap sa matinding diri at galit. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang sumulat ng mabilis habang ang live chat sa telebisyon ay napuno ng libu-libong mensahe ng pagkondena sa dalawa. Sa gitna ng kaguluhan,
Isang lalaki na may hawak na formal na dokumento ang umakyat, sa entablado ang opisyal na kinatawan ng tanggapan ng lottery. Ako po si Director Santos mula sa tanggapan ng lottery. Wika ng lalaki sa mikropono. Nais ko pong ipabatid sa lahat na ang ticket na hawak ni Miss Bianca Salcedo ay opisyal na nag-expire na 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang walang kwentang papel at walang anumang halaga. Kasabay ng mga salitang iyon, ilang malalaking lalaki na suot ang itim na Amerikana, ang mga kolektor ni Boss Hector, kasama ang mga opisyal ng pulisya, ay mabilis na pumasok mula sa likod ng ballroom, patungo sa direksyon ni Bianca at Paolo. Ang marangyang ballroom ay mabilis na napuno ng kaguluhan. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging malalakas na sigawan, habang ang mga mamamahayag ay patuloy na kumukuha ng larawan ng bawat segundo ng pagguho ng wad na kaharian ni Bianca at Paolo. Nakatitig si Bianca sa expired na ticket sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Hindi ito totoo. Niloloko niyo ako, Adrian. Anong ginawa mo sa pera ko? Hysterical na sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay pumiyok sa matinding takot at galit. Sa tapat ng entablado, ang pinuno ng mga kolektor ni Boss Hector, na si Marco, ay marahas na dinaluhong si Paolo at hinablot ang kwelyo ng Amerikana nito. Nasaan ang 50 milyong pisong cash na kinuha niyo kahapon, Paolo? Galit na sigaw ni Marco, ang kanyang malaking kamao ay nakataas sa ere. Sabi niyo ay may sapat kayong garantiya, peke, at walang kwenta pala ang papel na to. Si Paolo na basa na ng pawis at nanginginig sa takot sa harap ng mga pulis at mga kolektor, ay mabilis na naghanap ng paraan upang iligtas ang kanyang sarili. Ang kanyang tila banal na pagmamahal kay Bianca ay mabilis na napalitan ng kasuklam-suklam na kataksilan. Wala akong kinalaman dyan si Bianca. Si Bianca ang nagdala sa akin ng ticket na yan, sigaw ni Paolo, habang itinuturo ang nanlalaking mga mata ng kanyang asawa. Siya ang nagnakaw niyan sa asawa niya, Nalen. Lang din ako ng babaeng yan, boss. Huwag niyo akong idamay. Napasinghap si Bianca sa matinding gulat at sakit habang nakatitig sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang karangalan. Paolo, ano ba yung sinasabi mo? Ikaw nagpilit sa aking gawin? Ito ikaw nag-ayos ng lahat ng utang? Bago pa man makalapit si Marco upang saktan si Paula marahas, na itinulak ni Paola si Bianca pababa ng entablado. Bumagsak si Bianca sa matigas na marmol na sahig, dahan-dahang gumulong sa ibabaw ng natapong champagne at mga basag na basong kristal. Umalis ka sa daan ko, Bianca. Huwag mo akong idamay sa kabaliwan mo, sigaw ni Paolo habang mabilis na tumatakbo patungo sa emergency exit sa likod ng entablado. Nakahiga si Bianca sa sahig. Ang kanyang mamahaling sequin gown ay basang-basa na ng natapong alak at dumi. Ang kanyang magandang ayos ng buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadena ng kanyang kahihiyan. Gumapang si Bianca patungo sa mga binti ni Adrian na nakatayo ng tuwid at walang kibo, parang isang stranger na nanonood ng isang palabas. Hinawakan ni Bianca ang sapatos ni Adrian. Ang kanyang mga luha ay humalo sa kanyang makapal na makeup na ngayon ay gumuguhit ng maiitim na linya sa kanyang mukha. Adrian, pakiusap asawa mo ako. Pagmamakaawa ni Bianca habang humihikbi. Love, patawarin mo ako. Nalinlang lang ako ni Paolo. Pakiusap i-withdraw mo ang mga kaso. Ayokong makulong, Adrian. Tiningnan siya ni Adrian mula sa itaas, nang may malamig at walang emosyong mga mata. Dahan-dahan ngunit matatag na iniatras ni Adrian ang kanyang paa mula sa maruming hawak ng kanyang asawa. Wala akong asawang magnanakaw, Bianca. At wala akong asawang nagbabalak pumatay sa akin. Malamig na tugon ni Adrian bago tumalikod. Lumapit ang 2 opisyal ng pulisya at marahas na hinila si Bianca paitaas mula sa sahig. Miss Bianca Salcedo, you are under arrest for grand estafa, falsification of public documents, and child abuse. Samantala, sa tapat ng emergency exit, ang mabilis na tulog ng pagtakbo ni Paolo ay biglang huminto. Kinaladkad niya ang marahas na pagtulak sa bakal na pinto ng fire exit sa pag-aakalang makatatakas siya patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit nang bumukas ang pinto, 3 armadong pulis na ang naghihintay sa kanya, nakatutok ang mga sandata sa kanyang dibdib.
Huwag kang gagalaw, Paolo Ilustre. Sumuko ka na. Ang tunog ng bakal na posas na mabilis na sumara sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo na nagtapos sa kanyang desperadong pagtakas. Ilang araw matapos ang malaking iskandalo sa hotel, ang kulay ng mundo para kay Adrian ay nagsimulang magbago. Ang madilim at mabigat na ulap ng galit at bighati ay dahan-dahang napalitan ng liwanag ng bagong umaga. Sa loob ng silid-dalaw ng Cebu Provincial Detention Center, ang paligid ay malamig kulay abong, semento at amoy bakal. Nakaupo si Adrian sa isang simpleng upuang kahoy sa tapat ng makapal na salamin. Dinala ng gwardiya si Bianca. Malayo na ang anyo nito sa babaeng nakagawn ng kimikinang na sequence ilang araw na ang nakalilipas. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo, walang ayos ang buhok, walang make-up, at ang kanyang mga mata ay mugto sa walang katapusang pag-iyak. Si Mama Karing ay nakakulong din sa kabilang selda bilang ang kasabwat sa kasong malaking estafa at pananakit sa bata. Kinuha ni Bianca ang telepo, sa kabila ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa dating asawa. Adrian, salamat at dumating ka. Pagmamakaawa ni Bianca, ang kanyang boses ay pumiyok sa pag-iyak. Adrian, pakiusap. Tulungan mo ako. Nalaman mo bang sinisisirin ako ni Mama sa lahat? Inabandona na ako ng lahat, maging ni Paolo. Adrian, pareho tayong nagkamali, pero 7 taon tayong nagmahalan. Patawarin mo ako. Handa akong magbago. Pwede pa natin buuin ang pamilya natin, kasama si Annalise. Kinuha ni Adrian ang telepono. Ang kanyang muka ay napakatahimik, malaya na sa anumang natitirang galit, pighati o pagnanais na gumante. Hindi tayo parehong nagkamali, Bianca. Malamig, ngunit kalmadong wika ni Adrian, bawat salita ay puno ng katotohanan. Ako ay nagmahal ng tapat at natiwala ng buo. Ikaw ay nagtaksil, nagnakaw at nagbalak na sirain ang buhay ko at ng anak natin. Adrian, pakiusap, mahal pa rin kita. Nasilaw lang ako sa mga pangako ni Paolo. Sigaw ni Bianca habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisingi. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay tuluyan ng namatay nung gabing tinawag mo akong walang silbing lumpo habang nakaratay ako sa higaan. Sagot ni Adrian. Nandito lang ako upang ipabatid sa'yo na formal lang inaprubahan ng korte ang ating annulment. Malaya ka na sa akin, Bianca. At malaya na rin ako sa'yo. Umiyak ng malakas si Bianca. Pilit na itinutuktok ang kanyang kamay sa makapal na salamin. Ngunit marahang ibinaba ni Adrian ang telepon o pabalik sa lalagyan nito. Tumayo si Adrian. Inayos ang kanyang jacket, tumalikod at naglakad palabas nang hindi gumagawa ng kahit isang lingon pabalik. Sa labas ng pasilidad ng kulungan sa ilalim ng maliwanag at mainit na sikat ng araw, inilabas ni Adrian ang kanyang lumang gintong singsing sa kasal mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon bago ito pinalaglag sa loob ng basurahan sa tabi ng bakal na pinto ng kulungan. Nang makalabas siya sa gate, isang matamis at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Papa? Ang maliit na si Annalise ay patakbong, lumapit sa kanya, ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na humahakbang sa semento. Lumuhod si Adrian at binuksan ang kanyang mga braso, pinalibutan ng isang mahigpit at mainit na yakap ang kanyang nag-iisang anak. Ilang hakbang sa likod ng bata nakatayo si Dr. Elena, suot ang isang simpleng damit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa init paggalang at malalim na pagmamahal. Humiwalay si Annalise sa yakap. Hinawakan ng kaliwang kamay ni Adrian at inabot ang kanyang kanang kamay upang mahigpit na hawakan ang mga daliri ni Elena. Tumingala ang bata sa dalawa na may kasamang malaking ngiti. Papa? Tita Elena? Pwede na po ba tayong maging totoong pamilya ngayon? Tumingin si Adrian pait-aas kay Elena. Namula ang mga pisngi ng doktora habang banayad na ang umiti sa ilalim ng gintong liwanag ng araw. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Sa ibabaw ng isang burol na nakatutok sa asul at malawak na karagatan ng Cebu buong karang-alang, nakatayo ang Doña Sofia Rehabilitation Center. Ang gusali ay pinalilibutan ng malalawak na haradin ng mga bulaklak kung saan ang maliwanag na sikat ng araw
ay nagbibigay ng init sa mga pasyenteng nagnanais kumaling at makalakad muli. Ito ang sentrong itinayo ni Adrian gamit ang totoong premyo mula sa lottery at ang kanyang natitirang ari-arian. Sa tapat ng pintuan ng bagong gusali, nakatayo si Adrian, suot ang isang malinis at simpleng linen suit. Ang kanyang mukha ay puno ng kalusugan, katatagan at kapayapaan. Sa kanyang kanan ay nakatayo si Dr. Elena, suot ang isang puting damit na lalong nagpapatulit sa kanyang likas na kagandahan at kabaitan. Sa gitna nilang dalawa ay ang 5 taong gulong na si Annalise, masayang nakahawak sa mga kamay ng dalawa. Hawak nilang tatlo ang malaking gintong gunting upang putulin ang pulang pating na laso. Ang sentrong ito ay buong pusong iniaalay sa alaala ng aking ina, si Doña Sofia, pahayag ni Adrian sa mikropono habang nakatitig sa daan-daang mga pasyente at doktor na nakatayo sa hardin. Dito, walang pasyenteng tatanggihan dahil lamang sa kawalan ng pera. Dito, ang bawat taong nadapa sa buhay ay tutulungang makatayo muli sa katawan at sa kaluluwa. Kasabay ng pagputol sa laso, ang malalakas na palakpakan at hiyawan ng kagalakan ay umalingaw-ngaw sa buong burol. Habang naglalakad ang tatlo sa tabi ng hardin ng mga lili, matapos ang seremonya, marahang hinila ni Annalise ang palda ni Elena. Mama Elena, tingnan mo po, may magandang butterfly sa ibabaw ng bulaklak. Masayang sigaw ng bata. Napatigil si Elena sa kanyang paghakbang. Ang salitang Mama Elena mula sa labi ng bata ay tila isang napakatamis na musika na mabilis na nagpalambot sa kanyang puso. Nangingilid ang luha ng kagalakan sa kanyang mga mata habang lumuluhod upang yakapin si Annalise. Oo, anak ko. Napakaganda ng butterfly. Pabulong na tugon ni Elena habang pinupunasan ang pisngi ng bata. Pinagmasdan sila ni Adrian at ang kanyang puso ay napuno ng walang kapantay na kaligayahan. Ang pangarap niyang magkaroon ng isang totoong pamilya ay sa wakas natupad na. Dahan-dahang lumapit si Adrian kay Elena, inabot ang 2 kamay ng doktora habang ang banayad na simoy ng hangin mula sa dagat ay sumasayaw sa kanilang paligid. Elena, noong panahong natatabunan ako ng kadiliman at matinding pagtataksil, ikaw ang naging liwanag, sandigan at lakas ko. Wika ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng doktora. You healed my body, but more than that, you healed my broken soul. Inilabas ni Adrian ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob ay naroon ang isang simpleng gintong rings na pinalalamutan ng isang malinis na perlas sa gisag ng katapatan at bagong simula. Will you allow me to love you for the rest of my life, Elena? Will you be my wife and a mother to Annalise? Tanong ni Adrian ng may buong katapatan. Umiyak si Elena sa matinding kagalakan at mabilis na tumango. Oo, Adrian. Magkasama tayo maglalakad sa bawat bukas. Isinuot ni Adrian ang ring sa daliri ni Elena at dahan-dahan siyang iniyakap sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lunteng hardin sa harap ng malawak na karagatan ng Cebu, ang tatlo ay nagkabuklod sa isang mahigpit at maingat na yakap ng pagmamahal. Ang banayad na tulog ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang pambansang himno ng kapayapaan na nagmamarka sa pagtatapos ng kanilang matinding pagdurusa at sa pagsisimula ng isang walang katapusang bukang liwayway. 3 taon ang mabilis na lumipas matapos ang pagbubukas ng Doña Sofia Rehabilitation Center. Sa malawak na beranda ng tahanan ng pamilya Salcedo sa Cebu, ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng isang warm at gintong kulay sa buong paligid. Ang 8 taong gulang na si Annalise ay masayang tumatakbo sa luntiang damuhan ng hardin kasama ang kanyang maliit na sanggol na kapatid na lalaki na masayang tumatawa sa ibabaw ng kumot. Nakatayo si Adrian sa tabi ng balustre, may hawak na tasa ng mainit na kape habang nakatitig sa kanyang mga anak. Sa kanyang tabi ay nakasandal si Elena, ang kanyang asawa, na ngayon ay nagdadala ng walang katapusang liwanag at kapayapaan sa kanyang buhay. Sa loob ng 3 taong iyon, ang huling hatol ng huste, siya ay tuluyan ng naipatupad. Si Bianca at Paolo ay patuloy na nagsisilbi ng kanilang mahabang hatol sa loob ng pambansang bilangguan para sa kasong malaking estafa at pagnanakaw. Si Bianca ay nabulok sa magaspang na trabaho sa loob ng selda
tuluyang inabandona ng kanyang inang, si Mama Caring, na ngayon ay nabubuhay sa matinding karalitaan at kahihiyan sa probinsya. Itinakwil ng lahat ng kanilang mga kamag-anak dahil sa malaking kahihiyang dinala nila sa pamilya. Pinatawad na ba sila ni Adrian sa kaibuturan ng puso ni Adrian? Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng pot. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbuura sa kanilang mga kasalanan, kundi ang hindi na pagpapahintulot sa kanilang nakaraan na patuloy na makasakit sa kanyang kasalukuyan. Hindi na siya nakararamdam ng galit kapag naririnig ang kanilang mga pangalan. Tanging isang malayo at tahimik na awa na lamang para sa mga taong naging bulag sa kasakiman. Nahanap na ni Adrian ang tunay at walang katapusang kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ipinatong ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro sa ilalim ng liwanag ng hapon. Anong iniisip mo, Adrian? Malambing na tanong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Kinuha ni Adrian ang kamay ni Elena at marahang itinaas ito upang halikan ang likod ng kanyang mga daliri. Iniisip ko kung paano binago ng aksidente ang buong buhay ko. Nakangiting sagot ni Adrian habang nakatitig sa magagandang mata ng kanyang asawa. Akala ko nung gabing yun natapos na ang mundo ko dahil sa pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ngunit na yon, naunawaan ko na ang subok at paghihirap ay hindi isang sumpa. Ito ay isang uri ng pagsala upang makita kung sino ang mga taong totoong mananatili sa iyong tabi kapag wala ka nang maihahain sa lamesa. Tumingin si Adrian sa karagatan at nagpatuloy sa kanyang malalim na pananalita. Ang pera ay pwedeng makabili ng marangyang bahay alahas at mga wad na kaibigan. Ngunit ang totoong pagmamahal, ang tapat na pag-aalaga, at ang kapayapaan ng kaluluwa ay hindi mabibili ng kahit ilang daang milyong piso. Kusa itong ibinibigay ng mga taong may malinis na puso at may takot sa may kapal. Tumatakbo si Annalise paitaas sa beranda, may hawak na isang pumpon ng mga sariwang dilaw na bulaklak na pinitas niya sa harden. Inabot niya ang mga bulaklak kina Elena at Adrian habang may kasamang pinakamasayang na iti. Yumakap ang apat sa isa't isa sa ilalim ng payapang kalangitan ng Cebu. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo hindi sa pamamagitan ng ginto o kasinungalingan kundi sa ibabaw ng hindi matitibag na pundasyon ng katotohanan, katatagan at walang katapusang pagmamahal.